Pasok na yung season ng mga Halloween parties na mayroong iba't ibang paandar na costumes at iba't ibang trick-or-treat gimmicks. But wait, Kuya Kim, dahil ang undas may mas malalim palang pinaghuhugutan. Panahon ito ng paggunita sa mga namayapa nating mahal sa buhay. Tama yan, Susan. Para mas maunawaan ang tukol sa pagdiriwang ng undas, makakasama natin si Fray Robin Plata ng Order of Augustinian Recollects. Welcome sa Dapat Alam Mo, Father Robin. Maraming salamat, Kuya Kim and Miss Susan. Father, thank you. Matanong ka lang namin, no? Ilan taon ka na, Father? 35 na po, Father. Hindi ka mukhang 35. Salamat po. Para pwede ka pa sumali sa Sparkle, Father, ha? Oo, Sparkada. Oo, Sparkada, di ba? Oh. Ito, Father, nakasanayan na yung pagkakaroon ng Halloween parties ng karamihan sa atin, di ba? Pero may itinakdabang talagang Halloween celebration ng simbahan. At kung meron, saan o paano ba ito nagsimula? Okay. Short history lamang po ng pagdiriwang ng Halloween. No? Sa taong 603 po, when Pope Boniface IV dedicated yung Pantheon sa Rome in honor of the Blessed Virgin Mary and all the martyrs, diniklara po niya na May 13 ang Feast of All Martyrs. All martyrs. Okay. Yeah. But in the 8th century, si Pope Gregory III, transfer niya yung celebration ng Feast of All Martyrs from May 13 to November 1. Yun yung pinagdiriwang natin ngayon. Bakit ito transfer, Father? Para mas maging bigyan po ng tamang pagdiriwang ang mga buhay ng mga santong namatay. Lalo na mga martir, ang mga santo na sumunod sa yapak ni Na nga, Cristo. Father, mga santo, bakit pag nagse-celebrate Ba't tayo? parang mga demonyo ang mga mga kampo ng kadiliman ang nakikita natin. Oh, martir pa lang pinag-uusapan. Martir Bakit, pala, mga santo. Parang kabaliktaran. Kabaliktaran What na nangyayari. happened? What happened? So na yun nga po, November 1 is the Feast of All Saints, declared by Pope Gregory III, and Pope Gregory IV, pinalawak po niya ang selebrasyon na to sa buong Katolisismo, sa buong sa Universal Church. Nagkaroon po ng pagkakataon ng iba't ibang simbahan, mga local churches, lalong-lalo na sa Europe, na i-practice yung kanilang mga ginagawa. For example, ang mga French Catholics, sila po yung gumagawa ng nagko-costume sila every November 1. Ang mga Irish Catholics, sila yung nagka-carve ng mga pumpkins. Kasi magaling sila mag-carve, ang Irish Catholics. And then, ang mga English Catholics naman, sila yung nagbabahay-bahay at nangihingi ng mga soul cakes. Yung soul cakes na yun, yung parang ibinibigay sa mga nagbabahay-bahay para ipagdasal yung mga namatay. So, nung nag-transfer sila from Europe, nag-migrate sila to America, which is a predominantly Protestant country, nagkaroon na ito na ngayon ng pagan practice. So, nagkaroon na... Ang roots daw ng Halloween ay pagano. Totoo po ba? Hindi po natin masasabi na ito po ay nanggaling sa pagano dahil early time pa lamang po sa simbahan, ipinagdiriwang na po ang araw ng mga banal. Bakit po nadikit ang araw ng banal sa araw ng patay? Yun nga po, dahil ang November 1 is the Feast of All Saints. Okay. November 2 ay ang pagdiriwang natin ng lahat ng mga namatay. Matay. 3 araw po ang pagdiriwang actually natin ito nung tinatawag na All Hallows Tide. All Hallows no? Tide, Yung October 31 ng gabi, kung saan pinagdiriwang na yun ngayon. Yung gabi ng mga banal, kaya Bukas. Halloween, Bukas yun. Hallows Eve, Holy. Holy Hallow. Eve, o Hallow, o gabi ng mga banal. And then November 1, All Saints, lahat ng mga banal. At ang November 2, lahat ng mga yumao na nandun pa sa purgatorio. Napaka-importante po ng Halloween, ditong Hallows Eve nito, connected sa November 1 at November 2, dahil dito po pinagbibigyan tayo ng pagkakataon na magnilay na tayo ay mamamatay din. Tama. Lahat tayo mamamatay, hindi tayo forever, walang forever sa mundo. Walang forever. At dahil nga po doon sa pagdiriwang na ito, binibigyan tayo ng pagkakataon ng simbahan na pasalamatan yung mga nauna sa atin na namatay na namuhay ng buhay kabanalan nang naaayon sa katuruan ni Kristo. Pinagbibigyan din tayo ng simbahan na pagnilayan ang mga nauna sa ating mga namatay para ipagdasal sila, yung mga namatay na. At nang sa gayon, tayo rin, pag dumating na yung panahon natin, pag tayo nang namatay, tayo naman ang ipagdarasal. Father, may tanong po ako. Bakit sa Pilipinas, sa mga Pilipino po ay pumupunta sa sementeryo sa All Saints Day, hindi sa All Souls Day? Yan. Nakasanayan po kasi natin dito sa Pilipinas na Sabi nila November parang 1. makaiwas daw po sa traffic. Parang Sa ganun na rin po kapal ng kasi tao. naiipit na rin lahat ng tao sa traffic sa sobrang daming pumupunta sa sementeryo. Pero actually, 8 days po ang itinalaga ng simbahan na pwede tayong bumisita sa sementeryo. From November 1 to November 8. Okay. At sa araw po niyan, sa 8 araw na yan, meron tayong matatanggap na
plenary indulgence. Yun yung remission of temporal punishment na binibigay sa atin kapag tayo ay namatay o pag tayo nasa purgatorio. Plenary indulgence, sa paniniwala po ng mga Catholics, Catholics. ay mababawasan ng taon sa purgatorio. Sa purgatorio. Tama po yun. So meron tayong plenary indulgence within that 8 days na ibinigay ng simbahan. Tayo po mga Pilipino, nasanay na tayo na November 1 pumupunta tayo. Pero November hindi 1. naman po ibig sabihin no, November 2 ka na pumunta, wala ng indulgence. So hindi ka na sumunod sa tradisyon natin. 8 days po ang Baka ibinigay akala sa nila atin. pag November 1 lang, kaya nagsisiksi ka ng November 1. At yung November 1 ay nagiging Ay, reunion alam ko na kung natin. bakit. Father, Kasi, yes, yun ang, Susan. kasi yun ang holiday. Yes. Father, bakit nga ba mahalaga maglaan ng selebrasyon ng simbahan para sa mga namayapa na? Why do we have to celebrate those patay na sila? Yes. Bakit? Kahit sila po ay patay na, tayo po sa pananampalatayang Katoliko, meron tayong tinatawag Communion of Saints, samahan ng mga banal. Sa simbahan po, meron tayong 3 klase ng simbahan. The Pilgrim Church, tayo yon na naglalakbay pa sa lupa. The Suffering Church, sila yung nasa purgatorio. And the Triumphal Church, sila yung nasa langit heaven. na. Tayo po na nabubuhay pa, tayo po ay nagdarasal sa mga yumaong nasa langit na, asking for their intercession para tayo ipagdasal. Tayo rin po ng mga buhay, ipinagdarasal din natin yung mga nasa purgatorio para sila ay mapunta na sa langit. Ang nasa Triumphal Church o ang mga banal, sila po ang nagdarasal para sa atin at para sa mga nasa purgatorio. Ang nakakalungkot, yung mga nasa purgatorio, they cannot pray for themselves habang nandun sila sa purgatorio. Kaya kailangan nila ng dasal, ng panalangin ng mga buhay at ng mga santo. Dahil doon sa connection ng 3 churches na ito, the Pilgrim Church, the Suffering Church and the Triumphal Church, nagkakaroon po tayo ng ugnayan at connection kahit na sa mga yumao. At ito po yung napakahalagang pagnilayan natin sa panahong ito ng undas, na tayo ay tumitingala papunta sa langit at the same time, ipinagdarasal natin ang mga naghihirap sa purgatorio. Father, ito, ang undas daw is all about solemnity. Yes. Kung sinimula pala na isang banal o sagradong pagdiriwang ang undas, bakit nauwi sa katatakutan? Yun. Yun nga, no? Nakakalungkot po na mas mabenta kasi Ano, commercialismo ba yan? mas mabenta ang nakakatakot, no? Wala ka naman makikita siguro sa department store ng mga kabanalan masyado, no? Kung naman sa mga religious stores, no? Nung bata po ko, nag-Halloween kami. Ang mga bihis namin, Walt Disney characters, mga cartoon characters, may magilan-galan na nakakatakot. Ngayon, 99% mga Nakakatakot na. Para mas nakakatakot ka, mas in ka eh. Ganun. Kasi nandun yung factor na parang in ka nga, nandun din yung factor na parang na may pleasure na binibigay sa yung takot. Di ba, kapag nanonood tayo ng horror, kahit ayaw mong tingnan, pero parang gusto mong sumilip doon sa nakakatakot na pinapakita sa'yo. Father, sabi ng mga ilang kaibigan, ang Halloween daw ay selebrasyon ng demonyo. Dahil nga sa nangyayaring transformation ng mga zombie-zombie at vampira at mga demonyo, ang costume ng mga tao. Yun nga po. Ano pong stand ng simbahan po dyan, Father? Ang simbahan po ay nananatili na ang Halloween ay araw ng mga banal. Bagamat ito ay napasukan na ng mga demonic activities like itong mga costumes na ito, itong mga kababalaghan, kadiliman, mga patay, mga bungo. Isipin po natin, si Kristo po ay namatay. Pero siya ay muling nabuhay. Nabuhay po ba siya bilang zombie? Hindi naman. po. Siya po ay nabuhay, glorious ang kanyang katawan. No? Glorious ang kanyang pagkatao. At ganoon din po ang mangyayari sa atin ng mga sumusunod kay Kristo. Tayo na mamamatay, at sa ating muling pagkabuhay, at kung tayo sumusunod sa turo ni Kristo, magiging glorious din po at hindi nakakatakot yung ating pangangatawan. Father, pagdating po sa usaping mga bulto o kababalaghan, ano po ang turo ng simbahan tungkol sa mga ito? Sa spiritual theology natin, totoo po ang mga spirits. No? Because tayo rin ay may kaluluwa. Tsaka nasa Bible yan. Yan, sa Bible po yan. Pero there are 2 kinds of spirit kasi. The heavenly spirits, yung mga angels, And the evil spirits. and the evil spirits. Ito pong mga duwende, mga tiyanak, ito mga tikbalang, these are demonic spirits. So walang neutral spirit. Wala. Ganun. Kasi po kapag tayo po ay namatay, meron tayong particular judgment. Huhusagahan agad tayo ng Diyos. Saan ba tayo? Tayo ba ay nararapat to pumasok sa langit? Kung sa langit man tayo pupunta, we have to spend time in purgatory kung meron pa tayong kailangang linisin sa atin. Kung talagang sa ating buhay dito sa mundo ay hindi tayo naging karapat-dapat at talagang sumuway tayo sa utos niya, doon tayo sa impyerno. So, may particular judgment. So hindi totoo yung merong good spirit na nandito na gumigiya sa atin. Hindi po yun totoo. Hindi po totoo. Pero Kung sinabing good evil. spirit, ibig sabihin, deceptive spirit. Yes, bad deceptive spirit. spirit. They yung appear to evil. be good, but they are not. Kailangan sabihin natin kay Ed Kaluwag yan. Oo nga, oo. Father, ito, pagka daw ba, na yung mga bahay, di ba, may mga nagde-decorate na mga masasamang elemento,
pwede pupunta doon sa bahay mo yun. Totoo po yun. Pwede siyang maging opening for Parang mga infestation. nag-i-invite? Yung, para tayo nag-i-invite ng mga evil spirits sa bahay natin. Oo. Kasi di ba may mga ganon? Yung lalo ng Spirit of the Glass, binubuksan mo sarili mo para ma-obsess ka ng evil Kahit spirit. po yung ating pong kasi yung pagdadaan tayo tabi-tabi po, parang nire-recognize mo na Baka merong meron. something doon sa lugar na yun. Wala naman. Parang tinawag mo. Opo. Ito, Father, ito malimit, celebration na talagang ituring ng mga Pinoy ang undas. Tunog KJ po para sa ila, lalo sa mga kabataan, once a year lang ang undas at dagdag saya sa celebration yung katatakutan. Pero paano ba yung wastong paggunita sa undas? Pag sa kabataan, ako, yan ang dapat malaman nila. Talagang creepy kung creepy, takot kung nakakatakot. Pero nakakatuwa po na marami na pong mga organizations ngayon at ang mismo ang simbahan na nag-organize na instead of mga creepy costumes ang ipasuot sa mga bata, mga Pleasant. damit ng mga santo. No? Yun, nakita natin yung Oo, balita kanina. kanina. Yes. Na ipinakikita dito na may pagkakataon tayo na pag-aralan ang buhay ng mga santo. No? Makilala natin yung mga examples o mga role models natin para paano mabuhay ng banal. Dahil naman talaga ang panawagan sa atin ng Diyos, ang mamuhay tayo bilang mga banal. Ang nararapat po na pagdiriwang dito ay sundan natin ang yapak ni Kristo, sundan natin ang mga taong namuhay sa kabanalan. At kung gusto natin mag-costume, yan, marami pong mga pagkakataon like this nangyari po dito in the past days, may mga simbahan nga na talaga nag-organize ng mga parade of saints, no? Yung wear your favorite so, saint. yung paraan ng ganyan. simbahan to convert it and make it more positive. Opo. At itama yung Oo nga maling konsepto ng Halloween. Na At sa nakakatakot. mga nanonood po sa atin, ano po, ang Halloween ay dapat banal. Selebrasyon ng banal o ng holy at hindi ng katatakutan at ng mga demonic activities. Tama. Ayan, Father, thank you so much. Maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin ngayong gabi. Kaya mga kapuso, hindi na lang katatakutan ang dapat alalahanin tuwing undas. Mahalagang alalahanin ng mga namayapa nating mahal sa buhay. Father Robin, maraming Thank you so salamat. much, at Father. Thank you, Miss pagkakaroon Susan. kami ng Thank you, invitation. Kuya Thank you Kim. po. Again, ang bata mong tignan. Father. Mukhang sakristan. Oo, mo sa kristan ka. Salamat po. May sa kristan tayo dito ha. Para may misa ata. Thank you, Father. Thank you, ma. Thank you. Thank you, Pray Father. for Bless you. Susan and me. Yeah. God bless you. Thank you. Alam mo, Susan, yung mga dumadalaw sa sementeryo, madalas dyan.